DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras very merciful, Bishop Joel Porlares, alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Hindi bawal mangarap ang mahirap, basta't maaabot ito sa malinis na paraan. Hindi tayo nakakalipad hanggang ngayon kasi nag-aaway tayo palagi. Kung sa halip ng paninira, magtulungan naman kaya tayo para umangat ang ating bansa. Lilipad lang tayo pag nagkaisa tayo. Edukasyon, trabaho, pagbaba ng presyo ng bilihin. May plano na po ako para lumipad muli ang Pilipinas. May tete si Deo Macalma, pagtutusan nyo. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Samahan natin si General Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato, itaga mo sa Bato. Ang gara na ako, ang gara na Tolentino, Tolentino, ng bawat Pilipino. Tol, tol, tol. Tol, tol, tol. Ito po si Ramon Bong Revilla Jr. Taos-pusong nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal. Alam ko pong nariyan kayo palagi sa aking likuran at ipinagdarasal niyo po ako. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Ano mang pagsubok ang dumating sa ating buhay ay kaya nating lagpasan. Lalo't lalo na para sa katotohanan. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Senador, number 16 sa balota. Political advertisement paid for Ramon Bong Revilla Jr. 305 Aguinaldo Highway, Panapaan 7, Bacoor, Cavite. Political advertisement paid by Arturo S. ng 1214 Maple Street, Belfort States, Molino 4, Bacoor City, Cavite. Teka, sobra-sobra na yan. Mahaba na masyado. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Magandang umaga, Pilipinas. Nako, talaga namang kampanya na talaga mga kuyang, ha? Ayan, kaya naman, abay, ang sabi ng COMELEC, alisin nyo na, baklasin nyo na, ha? Baklasin yung mga tarpaulin sa mga lugar na hindi allowed ang paglalagay ng mga campaign materials. Abay, may sinasabi pa itong Chairman Boy George na kailangan daw po yung mga campaign materials, mga kuya, environmental friendly daw. Ganun ba yun? Bawal maglagay ng campaign materials sa mga puno, ha? Yan. Magalit ang mga taga-DNR. Abay, bukas po mahabigan ay arangkada na ang kampanya sa mga kandidato sa pagkasenador at party list representatives. Wow! Abay, sabi ng ating bubit mahabigan, malupit ang kampanya ng mga kandidato sa administrasyon sa pagkasenador. Alam niyo kung bakit? Abay, mga kuya, 35 major cities ang iikutan. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Wow, ang malupit dito, mahabigan ni ala ala mga kabayan ko yung aman ala ang 35 campaign sorties ng mga kandidato na administrasyon. Abay, sasamahan daw ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Talaga naman siyempre malaking benta sa mga kandidato yan, ha? Abay, iba yung andyan ang presensya ng presidente, ha? At higit sa lahat ang malupit dyan siyempre pagka andyan ang presidente bawas gastos sa mga kandidato, ha? Sagot na ng administrasyon yan, ha? Abay, ang campaign manager pala si Congressman Toby Chanco, ha? Ayan.
O Congressman Toby, ha? Ayan, kailangan yung mga kandidato ninyo, ha? Abay, may kinakabahan sa inyo kasi may lahing pagka-Ilocano si Congressman Toby. Ganon. At siyempre, abay, paano naman kaya ang ikot ng mga kandidato ng oposisyon? Abay, kumusta ang kampanya Senator Bongo, ha? Senator Bato, abay, paano kakandidato isang mga kampanya si Pastor Apollo Kibuloy? Sino pa ba yung mga Marcoleta? Ayan. Sino pa ba mga kandidato ng oposisyon naman? So, yan po mahabigan ng ating tutunghayan. Pero yung ini-interview ng 2x2 kanina ha? Siyempre ini-interview ng 2x2 kanina Maluha, yung taga DOH ba yun? Ha? Si Secretary Teddy Chong ba yun? Sino yung ini-interview ng 2x2 kanina ng health expert? Sulante, ayan, Dr. Sulante, ayan. Abay, grabe daw ang sakit ngayon mahabi, influenza, ha? Pneumonia, pero alam po niyo mahabigan ang hindi nabigyan ng pansin ng 2x2 kanina ay yung lumalalang sakit ng AIDS ngayon, mga kuya, ha? Abay, ang sabi po ay 6 million daw ang nanganib mamatay dahil sa HIV. Alam niyo kung bakit? Ay, naku talaga, oo. Paano naman kasi Senator Manny Pacquiao, ha? Abay, sabi nga iba na ngayon, ha? Ayan, abay, dati-dati babae sa lalaki lang, ha? Ngayon lalaki sa lalaki, ha? Babae sa babae, ha? At kung minsan grupo-grupo pa. Diyos ko po, mahabagin Lord. Daming bayan. Yung mahabigan, good morning sa ating mga kandidato at sana po ay chill-chill lang, ha? Wala pong patayan dyan. Basta issue lang, kampanya lang, ha? Pero mukhang mainit pa rin ang issue sa impeachment, ha? Ayan, abay, Romeres Bac nga ba ang mga taga Mindanao? Abay, kakasuhan daw. Ayan, kakasuhan daw po mahabigan ang House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayan, dahil sa issue naman ng national budget. Pero sabi, ha? Abay, diversionary tactic daw po ito sa issue ng impeachment laban kay VP Sara ayon sa isang leader ng Kongreso. Pero mukhang klaro na, ha, Kuyang Mans, ha? Abay, mukhang next session na gagawin ang impeachment. Ayan, siguro mapaghandaan ito at ang sabi po ay fair trial daw ang ibibigay kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan, fair nga kaya? Daming bayan. Alamin natin ang latest sa Malacanang. Aba, naku, Diyos ko, ha? Abay, teka, last week ang anniversary ng Bureau of Customs sa Misleta, ha? Abay, bakit anong sabi ng Pangulong Marcos? Ang image daw po ng Bureau of Customs, Apo Commissioner Bienvenido Rubio, ha? Na balot ng corruption at kontrobersya. Allah. Ganun pa rin ba ang image ng Bureau of Customs? Lalo ngayon hindi po nakuha ang target collection nila, ha? Nais baguhin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abay, kung babaguhin magpapalit ba ng liderato o hindi naman? Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga napagtagumpayan ng Bureau of Customs sa panahon ng kanyang administrasyon. Iniulat ng Pangulo na umabot sa 931 billion pesos ang nakolektang kita ng ahensya noong 2024, mas mataas ng 40 bilyon kumpara noong 2023. Ayon kay Pangulong Marcos, dito na kinukuha ang parte ng pondo na ginagamit para sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon, infrastruktura at marami pang iba. Tinukoy rin ng Pangulo ang ilan sa mga ipinatupad na reforma ng customs para mapaganda ang serbisyo. Kabilang dito ang digitalization ng mga proseso na anya ay nagpaliit sa tsansa ng korupsyon
at ang pagkakaroon ng overstaying cargo tracking system, enhanced e-travel system at ATA CarNet monitoring system. Kaya naman nais ng Pangulo na mabago ang imahe ng BOC na kadalasang iniuugnay sa korupsyon at kontrobersya sa nakalipas na mahigit 100 taon. Ang mga accomplishment anya ng BOC ang magsisilbing patunay kung ano na ang ahensya ngayon. Lakay? Yun naman pala akala ko papalitan na ang Customs Commissioner Bian Binedo Rubio Kababayan, kailyan, taga Batak, Ilocos natin si Commissioner, ha? So at least nakita may mga pagbabago. Oo, Lakay. At saka yung binabanggit mong hindi na nakuha yung target collection, kinapos lang naman pala ng konti kasi 940 yata yung target nila, 931 lang lakay na collect. So maliit na ano lang. Konti lang. Halaga. Ayan na. Pero mas mataas pa rin yung naging collection nila nung nakaraang taon sa nakalipas na taon. Next time, bababaan yung target collection. Ayan, baka naman sinadya yun para hindi Tinaasan lakay. Oo. Tinaasan pa sa 2025. Tinaasan pa. Ayan, akala ko sinadya na huwag... Ilang trilyon lakay. Ilang trilyon? Higit 1 trilyon. Akala ko naman hindi talaga sinadyang hindi kunin yung target collection para yung next na target collection hindi masyadong mataas. Hindi katulad sa BIR na dahil sobra-sobra yung target collection nila. Naku, sumasakit ang ulo ni Commissioner Jun Lumagi dahil lalong tinaasan pa yung target collection ngayon. Hindi naman lakay kasi yung customs, confident din naman sila na kaya nilang ma-reach yung target. Mayroon lang daw talaga mga challenges at ina-acknowledge naman yun ng Department of Finance. Ang binabanggit ay bumabagal yung inflation ng buong bansa, so yung mga trader bumibili ng mga imported sa mas murang halaga, so yung computation on sa taxes mas mababa rin, kaya siguro ganoon. Kumusta ang campaign sa smuggling, Miss Let? Tagumpay daw lakay, may binabanggit sa presidente na mga nagawa noong nakaraang yung mackerel na pinamigay ngayon, pinamigay dun sa mga nasa Tondo at yung mga bigas na nasabat din sa Bulacan. Zamboanga, Bulacan, sa baba. Zamboanga at Capiz. Ayan, pinamigay na rin yun sa mga residente. So may mga accomplishment na ganun sa smuggling ang Bureau of Customs. Sabi na aking bubit, Miss Let, Apo Commissioner Bian Rubio, abay tataas pa ang collection niya sa Bureau of Customs kung abay huliin. Ito malaki, Ayan, huliin ang mga smugglers ng langis. Naku, ang laki niyan, Miss Let. Ay, oo, yung nakaraang malaki. Parang isang bar shot tayo ng langis. Ayan. Okay, so ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes? Abay bukas ang arangkada ng kampanya at sisimulan daw sa Lawag. Lakay, ayan. Para ngayong araw, mayroong mga private meetings si Presidente. Bukas naman, bisita niya ang Prime Minister ng Cambodia, si Hun Manet, at pagkatapos niyan ay sasamahan ang mga kandidato ng administrasyon sa kick-off ng kanilang kampanya sa baluarte nga ng Pangulo sa Lawag, Lakay, Ilocos Norte. Wow, sabi na aking bubit yung 35 major campaign sorties na administrasyon sasamahan lahat ng Presidente. Oo, malalaman natin yan lakay kasi ang narinig ko din ay mukhang May 21 na sinasabi at 21 event. So, mukhang sasabayan nila o mag-a-adjust sila sa schedule ng Presidente kasi hindi pa nila na yung Presidente yung mag-adjust sa kampanya dahil marami rin siyang trabaho. Correct. At eto malupit, from Lawag bukas, abay susunod na araw alternate yata every other day, Iloilo. At number 3, Davao. Naku talaga, Duterte country ang pupuntahan nila. Abay, na tayo siya? Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila. Wow, sige, abangan natin yan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Good morning, balik sa Ilakay. Daming Bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Congratulations, Happy anniversary, Apo Commissioner Bian Rubio, At mga taga-customs. Ayan, para sabi ko sa inyo, Commissioner Rubio, tutukan nyo rin yung smuggling ng langis, Diyan, mas malaki ang kikitain ng gobyerno pagka napigilan yung oil smuggling. Daming Bayan.
Samantala at bago ating bisita sa ating Bakit Ikaw? Ha? Abay, ito muna ang ninong ng bayan. Abay, aga-aga talaga namang ang ating ninong ng bayan, ha? Sa ating bagong taon, bagong tikoy, ayan, bagong ampaw, bagong lakas promo ng ating ninong ng bayan, Sherwin Alfaro. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ninong ng bayan, Sherwin Alfaro, nasaan ka sa may barangay Patero, San Roque Pateros ngayon? Sherwin. Yes, good morning, Lakay. Dito tayo sa Divisoria. Oh, tignan mo naman. Divisoria? Akala ko nasa Pateros ka. Oh, Divisoria sa Pateros. Dahil tignan mo, lahat ng mga paninda dito. May pambomba pa ng inodoro. Ayan, oh. Pambomba ng inodoro. Grabe ka. Lahat ng klase ng kainan ng aso. Meron pang lahat ng klase ng tabo, Lakay. Mabibili mo dito sa Divisoria, sa barangay San Roque. Dito yan sa Pateros. At ang napakasipag na nagtitinda, habang nagtitinda, naka-tune in pa online sa DZRH. Kuya, pangalan mo? John po, Legaspi. Ayun, tignan mo yung kanyang cellphone, Lakay. Yung kanyang cellphone, naka-bluetooth dito sa kanyang tindahan. Aba. At naka-tune in sa DZRH. At doon palagi kayo naka-tune in. Yes po. At anong oras ka nagsisimula makinig? Pagka-open po ng tindahan namin, umpisa na po yan. Kasi po, naka-internet tayo, sir. Ba, naka-internet. Unli-listening pala to, Lakay. Unli-viewing, unli-listening kasi naka-wifi, naka-internet. At sino pa po rito mga announcer pag umaga? Dio Makalma. Aba, bigyan ka agad ng premyo si Kuya. Ito, Lakay, bagong 1,000 pesos. Thank you po, thank you. At sige, meron ka pang vitamins. Meron ka pang Vitamin E! Vitamin E! Para sa iyo, meron ka... Ba't wala yatang, Kuya, ba't wala yatang nakadisplay na vitamin E sa tindahan mo? Yun na lang yata ang kulang. Naku, off mic. Nawala ng audio. Sherwin, wala... Panilagay lang ng toilet suka, meron siya. Kagayan, mga shot glass yan, meron din siyang tinda. Para sa vitamin E. At siyempre, meron ka rin DZRH Grocery yan para sa iyo. Thank you po. Thank you very much po. Maraming salamat sa patuloy pag-tuning sa DZRH. Dahil sa inyo, number 1 ang damdaming bayan. Kaya naman, sa mga nais para ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH, ako naman sure bata para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, mula sa Pateros. Kaya naman dito po mahabigan ni kahit hindi Pasko, ha? Kahit magba-Valentine's Day na, ha? Pasko pa rin po ang pakiramdam dito sa DZRH, ha? Na ating mga listeners dahil tuloy-tuloy po ating malakas promo, ha? Tapos na ang Chinese New Year pero tuloy pa rin ang pamigyan ng ampaw ni Ninong Sherwin Alfaro. Give love on Christmas Day, New Year's Day at Valentine's Day. At mamaya sa ating susunod, kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. ang ating pong i-interview sa ating job interview. Wala po iba mahabigan kundi ang presidential sister. Wow. Ang super ate ng Pangulong Marcos, Senator Maria Imelda Amy Marcos. Wow. Marami tayong itatanong dito, ha? Ayan, kumusta na kaya sila magkapatid, ha? At siyempre, teka muna, ang tanong ba rito siya ba ay sasama, ha? Dito sa campaign sorties ng administrasyon. Yan ay malalaman natin at siyempre sa issue, ha? Issue na impeachment ng kanyang BFF, ha? Ayan, Vice President Sara Duterte Carpio. Ayan. So marami po mahabihan ng mga isyong ipapasagot natin sa ating aplikante, sa ating job interview dito sa Bakit Ikaw? Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.
Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo, alas 8:28. Oras sa Sister L. It's 8:37 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Diyos Marhain Agas, Endo Gabos. It's a happy Monday, Lakay. Wow, ba't ganyan ang style ng buhok mo ngayon? Lakay, bakit ganito ako ngayon? Kasi Lakay, tinatamad ako magkulot. Ganun ba yun? Para kang neneng-nene. Oo, pagka medyo tinatamad ka, ponytail lang Lakay. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Bakit ba job interview ang tawag natin dito sa ating interviewin hindi na kailangan mag-apply Ayan. Siya ang nagbibigyan ng employment. Ayan. Ang ating pong bisita mahabigan ay miyembro pala ng Nationalista Party, ha? Buwan pa pala ang Nationalista Party tsaka Siyempre naman Lakay, ikaw talaga. Ayan, ang ating bisita Sister L. Ayan, basahin mo yung kanyang political career. Nako, siya Lakay ay of course incumbent po siya ang ating 2019 to present Lakay. Siya ay senador first term at ang kasalukuyang hawak niyang komite ay Committee Urban Planning, Housing and Resettlement, Social Justice, Welfare and Rural Development, Foreign Relation, Electoral Reforms and People's Participations, and Cooperatives Lakay. And siya Lakay ay dating gobernador ng Ilocos Norte, 2010 to 2019, 1998 Lakay to 2007. Siya naman ay kongresista ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte. Ayan, sa amin yan, sa 2nd District, sa Pinili, Batak, Corimao, Badok. 1984 Lakay naman, member siya ng Batasang Pambansa. 1975, chairperson ng Kabataang Barangay. Sorry Senator Mama, kasi kasama dito Di ba inabot yung Kabataang Barangay? Dito ako Lakay sa ayoko na magsalita. Sige, wag ka dito ako sa Lakay. Siya ay kongresista ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte. Okay, sige. Huwag tayong barangay SK. Ma'am, pakipindot yung ayan. Sana ba ito? Ayan. SK kasi yun Lakay, ikaw naman. SK yun ngayon. SK pa rin. Sangguni ang katandaan. Patigasan ng dibdib to. Senator Maria Imelda Amy Romualdez Marcos, good morning na imbagang bigat, Apo Senador. Kastamit keng ka, kumusta na kayo? Ayan. Talaga naman, may bagets in the room. Kasama ng buckets in the room. Lakay, ayan. And Lakay with matching Lakay. Ayan. And Manang, aray ko po. Manong, ayan. Anyway, Senator Amy, ayan, diretsahan na po tayo, ha? Ayan, pero bago ang bago natin simulan ng interview, konting pahapyo muna sa impeachment. Ayan. Naku, talaga sinabi na ng SP, tigilan na yung kadadaldal tungkol dyan at magiging jury kayo. Sinabi ko, lalabanan ko yan hanggang dulo. Tapos nagulat yung mga tao, pati ata si BP. Ang sabi ko lang, ayoko kasi ng impeachment, ICC, ayoko rin yung destabilization contra kay Bongbong, ayoko rin yung RevGov, ayoko ng gulo sa madaling sabi. Ayan, pero in short, Senator Amy, ngayong alam naman ng lahat, pati Malacanang, alam naman na BFF kayo ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? Ayan, bago naghiwalay ang landas ng Pangulong Marcos at VP Sara, abay naging, siyempre, hindi na po kailangan itanong pa, kayo po ay naging malapit sa Duterte, pamilya Duterte. Kumusta po ang relasyon niyo ni VP Sara? Kayo ba nag-uusap pa? Okay naman, nagte-text naman, pero hindi pa rin kami nagkikita. Pero sa totoo lang, kailangan intindihin, sa kabila na kapatid ko nga si Presidente Bongbong, ading ko, ang problema naman, talagang tinatanaw ko ng utang na loob kay PRRD, kay Presidente Duterte, dahil siya naglibing ng tatay ko. Pagupo na pagupo niya, 2016. Isipin nyo, 4 na presidente ang dumaan. Walang gustong maglibing sa tatay ko, maski yung sarili niyang pinsan. Kaya
kaya bilang panganay, ako talaga nagsumikap na malibing. Pagkatapos noon, alam naman ninyo, kinampanya kami ng todo noong 2019, naging senador ako. Tapos si VP Sara nag-tandem kay Bongbong at ang laki ng ambag niya sa pagpapanalo nila noong 2022. May utang na loob talaga kami at tinatanaw ko yun. Yung iba nakakalimot siguro, dala ng ambisyon sa 2028. O, ayan naman. At yun. Kaya para sa akin, ang hirap. Ako'y maka-Pilipino, makabayan, makamahirap, makakapatid, makikaibigan. Kung bibigyan kayo, Senator Amy, ng pagkakataon, handa ba kayong mamagitan or maging peacemaker sa pagitan ng kapatid at ni Vice President Sara o kaya ang dating Pangulong Digong? Nako, kapag may alitan sa dalawang kampo na pareho mong kaibigan at mahal sa buhay, abay, sana ang payo ko na lamang, ano man ang galit, ano man yung tampo, ano man ang nangyari, bumalik na lamang tayo sa sinumpaang tungkulin na magtrabaho. Hindi naman yan ang tunay na problema ng Pilipino. Kailangan na bumalik sa presyo ng bigas, bumalik sa kakulangan ng maayos na trabaho sa kabataan, sa tulong sa matatanda at may kapansanan. Yan ang IME solution na kailangan hanapin. Wow, IME solution. IME solution. Pero Senator Amy, ma'am, kasi na-interview po si VP Sara nung nakaraan, nagano po siya, parang press con po nung Friday. Opo. Naitanong po kasi sa kanya, ano po yung kanya daw na masasabi na kayo po ay naglabas ng statement, ng short statement lang na ayaw nyo pong ng impeachment. Pero ang sabi naman ni VP Sara, tanungin muna natin si Manang Amy kung ano ang kanyang reason. Bakit hindi niya sinusuportahan yung impeachment against her? Hindi, in principle, ayoko talaga ng gulo. Kasi parang para sa akin, hindi yan nakakatulong. Hindi naman talaga yan ang problema. Puros politika. Ang aga-aga pa, layo pa sa 2028. So, yun. At sa palagay ko, syempre, ayaw niya akong pangunahan. Syempre, meron rin siyang mga issue dyan. Kahil, di ba, ipapa-Diyos na lang daw niya. Ipapasa Diyos na lamang at iuukol na lamang sa mga abogado. Tama naman yun. At ako naman, yun nga, bilang magiging judge, kasi yung mga senador magiging judge, ayun, mababasa rin namin yung mga katibayan, ebidensya, at susuriin ng maigi. Pero sa ganitong sitwasyon, Senator Amy, nandiyan na impeachment, ayan, ang yung pamangkin, si Congressman Sandro, number 1 pa sa pumirma. Paano pa ang ano nito? Litong-lito na nga ako, talaga, sa totoo lang kasi di ba sinabi na ni Presidente Bongbong, ayaw ng impeachment. Yes, tigilan na yan. Pagkatapos, yun nga, yung panganay pa niya, ang nanguna dun sa pagpirma, ibig sabihin siguro, hiwa-hiwalay na talaga. Very alive and well ang separation of powers, mga independent branches of government. Iba yung executive kahit mag-ama, iba yung Congress, iba rin yung Senate na ayaw dinggin hanggang sa June. So, ewan ko, ganun siguro talaga. Pero sana magkaroon tayo ng iisang direksyon. Kasi at the end of the day, klaro naman na ang impeachment ay hindi lamang legal kundi political procedure. Ano ba ang nakakabuti, makakabuti sa ating bansa? Yun ang katanungan, di ba? Kaya ka pala nakaputi ngayon, ayaw mo na mamantsahan ng kulay pula. Peace. Peace be with you. At Senator Amy, kabilang po sa mga pinili na maging bahagi ng senatorial lineup ng administrasyon. Pero noong last September po, kayo ay nagpasya na kumalas sa administration party, Ayan na. Ano ibig sabihin nito? Hindi na kayo sasama sa campaign sorties ng administrasyon na pangunahan na yung kapatid, Pangulong Marcos sa buong Pilipinas. Oo nga. At sinabi ko lang na ako'y independent, malaya magpahiwatig ng sarili kong paninindigan. Kasi kung minsan, hindi nga ako sang-ayon sa ibang panuntunan ng pamahalaan at kinakailangan paalalahanin ko sa aking kapatid. So, gusto ko yung kalayaan na magsalita ng tama. Sino pang magsasalita niyan kung hindi yung manang Kaya eto nga, humingi nga ako ng paumanhin na independent muna ako. Pero may partido ko, may NP pa. Yun nga, sabi ko nga, oldest party with the youngest candidates. Oo nga pa. Sana. Ayun. Tapos, ang iniisip ko, hindi pa ako sure, pero nagagalit na si Gov, ang anak ko, kung hindi daw
daw ako sisipot sa Lawag Rally. Bukas Kaya na yan. nga, bukas Oo. na nga eh. Tapos sabi niya sumipot ka. Kaya iniisip ko, siguro depende na lang sa lokal. Sa local, total sila rin magdadala ng mga senador. Kung tutuusin, yung mga botante natin, hindi naman kilala yung mga senador. Pero artista. at yung nagdadala talaga yung lokal. Kaya kung yung mga barkada, yung mga lokal, ayan, sisipot ako. Kapag hindi ko masyadong kabisado, magsasarili na lang ako. Ewan ko paano kaya mag-isa sa entablado. Lakay, paano ba yun? Magalit si Governor Matthew nito, ha? Oo nga, magtatampo. Sabi nga sa akin, ay pumunta ka, magwawala daw siya. Oo nga naman. Tsaka, siyempre, naging gobernador ka, kongresista ka ng Ilocos Norte, alangan mga hindi ka pumunta sa unang salbo ng campaign ng administrasyon. Siguro sisipot ako magwe-welcoming remarks. Ganon. Pero ito naman, Senator Amy, ma'am, kabilang po sa agenda ninyo, alam po nating lahat yan, yung pagpapalakas po ng produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Sa inyo pong pag-iikot sa mga lugar, sa iba't ibang lugar po dito sa ating bansa. Sa tingin niyo po ba, Senator Amy, ma'am, mayroon na po bang nabago? Somehow po medyo may pag-unlad na po, may pag-angat na pagdating dun po sa pamumuhay, kabuhayan po ng ating mga farmers. Simula po nang pumasok po ang administrasyon, ang pamumuno po ng inyong kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Well, medyo minalas ang sektor ng agrikultura nitong mga nakaraang taon. Hindi lang dito, kundi sa buong mundo. Pero may konting tulong naman tayo na idulot dahil kahit papano, nabura na lahat ng utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Yung mga nakalista nilang utang, na bilyon-bilyon din yun sa land bank, sa wakas nabura. At ngayon, namimigay na ang pamahalaan ng free titles. Nagumpisa yan nung COVID. Tinatanong ni Presidente Duterte paano makatulong. Sabi ko, tanggalin po yung penalty kasi may penalty na dahil hindi nakakapagbayad. Tapos nung nakaupo yung kapatid ko, sabi ko, pwede ba yung interest naman? Ay nako, sabi niya, okay, executive order. Di na wala na yung penalty, wala na yung interest. Di pinagpilitan ko, ano kaya, burahin na yung utang. Ayun, nagpasa ako ng panukala, lumusot, naging batas. Ngayon, nakakatulong tayo ng almost 600,000 na pamilya. Namimigay na tayo ng titulo. Isa-isa na, hindi na yung CLOA. Maalala nyo sa pinili sa inyo. Ay, opo. Lakay, ang dami-daming mga CLOA na communal. Hindi naman magamit kasi ang daming may-ari. Eto, one by one na binibigyan. Ikalawa, ako'y head ng co-op. Pinatitibay ko yung co-op kasi palagay ko itong agrikultura natin na tingi-tingi, masyadong tigmaliliit. Alam mo naman sa atin, di ba, 0.7 hectare, wala pang 1 hectare ang average land size. Yun ang kinakailangan. At bilang head ng co-op, nais kong baguhin ang co-op code kasi 35 years old na siya. Ayun, yung mga tax exemption, yung 10 million, parang baliwala na lang ngayon. Tapos yung foreign investment, bawal, wag na natin ipagbawal. Malay mo, papasok na kapital. Tapos, ano pa ba? Yung co-op kasi, at least mapapalawak mo pag mga karatig bukid, sabay-sabay magtatanim ng iisang uri ng binhi, tapos isang abono, yun. Ayan, anyway, Senator Amy, ma'am, ayan, isa pang tatanungin namin sa inyo, ayan, issue pa rin ng bigas, campaign promise ng Pangulong Bonget, gawing 20 pesos ang presyo. Ayan, pagkatapos binabaan ng taripa ng imported na bigas, wala rin nangyari. Pero bago po yung sagutin niya na Senator Amy, ang ating reporter si Giselle Ricafort, abay nag-ikot sa mga kalsada ngayon at meron tayong man on the street na magtatanong po sa inyo. Dumako tayo kay Giselle, Sister L. Ito, Lakay, may kasama si Giselle, Senator Amy, ma'am, na isa sa ating mga kababayan nang gusto pong magtanong po sa inyo. At Giselle, nasan kayo ngayon? RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Lakay, Sister L, nandito tayo ngayon sa Las Piñas City. Kasama natin yung 26 na taon ng pumapasada ng taxi, si Kuya Romeo Lacdao. Taxi driver. At sa gitna ng mga nararanasang hamon, Lakay, sa sektor ng transportasyon, narito yung kanyang tanong para kay Senator Amy Marcos. Ma'am, good morning po, Ma'am Senator. Paano gagawin po natin pag nakabalik kayo sa Senado? Kung sana matulungan mo kami sa taxi kasi wala na po kaming kinikita na pupunta sa John Ride, saka sa mga gasolina. Dati kumikita kami ng 1,500 ngayon, minsan wala na kami kikita 300.
na nakita namin. Ayan Tama yan. Talagang hirap ngayon lahat ng transport sector. Mula sa taxi, hanggang sa jeep, hanggang sa ating mga toda. Hirap na hirap talaga. At ang gasolina, unang-una nanggaling sila sa lugi Dahil lockdown ng lockdown, 2 kalahating taon. Talagang hindi kaya mamasada. Yung namayagpag pa, yung mga kolorum. Angkas, kolorum. Ayan, yung mga kolorum at kung sino-sino. Kaya talagang kawawang-kawawa yung transport sector. Hard hit sila. Para sa akin, nakakapikon din kasi nung 2 linggo makalipas, di ba nagtaas ng presyo? Ay, ang bigat to, 3 pesos 25. 270. Bigat diesel. Pagkatapos, 270 yung diesel, 325 yung gasolina. Pagkatapos, nag-anunsyo, tuwan-tuwa na ako, sabi nila, babagsak daw yung presyo. Nung inanunsyo yung bagsak, 20 centimos. Naku naman, nanloloko naman to, pambirang buhay to. Kaya ang aking panukala, unang-una, kinakailangan siguro mag-government to government na importasyon na ng ating langis. Kasi yun ang ginagawa ng tatay ko noon Nakikisuyo dito sa mga karatig bansa, yung mga kapitbahay sa ASEAN, Indonesia, Malaysia. May langis yan At saka nakakausap mo na pwede ba wag na munang kumita yung mga dambuhalang oil companies. Ikalawa, sinasabi ko nga na dapat tanggalin na yung VAT. Kapag lumampas yung presyo ng labis-labis, wag na magdagdag ng 12%. Kahit bawasan ng kalahati, 6%. Di at least 3 pesos to 6 pesos ang bawas niyan. Malaking tulong na yan. Bigyan natin ang Pangulo ng kapangyarihan na ibagsak yung VAT. Kasi yung VAT, nararamdaman natin yung excise tax. Ayaw pumayag ni Secretary Recto. Masyado raw malaki at saka baka yung mga kumpanya raw ang makinabang hindi daw ipapass on sa consumer. VAT na lang. At saka isa pang may dagdag ko lang, Senator Amy, nabangin niyo ang dating Apo Perdi. Ayan, noon time niya merong oil OPSF. Yes. Oil Price Stabilization Fund. Pwede ba ibalik yun? Nako, paano natin ibabalik yung kamote nating budget? Pakawalang kwenta ng budget. Kung maayos sana yung budget na yan, may pera tayong katulad noon na tuwing tataas ng labis-labis, isa-subsidize ng kaunti ng pamahalaan, lalong-lalo na dun sa small consumer. At kung mga namumuhay, halimbawa, taxi, transport, yung gobyerno ang magbibigay ng increase para hindi naman maramdaman ng todo-todo kasi talagang sapul, masyadong mataas. Totoo yan. Yung sinasabi ng manong driver natin, totoo yun. Ayan, Kuya Romy Lactao. Ayan. So, kontento ka sa sagot ni Senator Amy at meron ka bang katanungan sa kanya? May iba pa ba ako? Yan ang gusto ko sana kasi napapatay na yung kabuhayan namin, napapunta na sa motor, sa mga kolorom. Sana Madam Kabayan, sana masolusyon sana yung mga problema Ilocano. namin. Ilocano pala ito. Waray. Waray-waray. Ito saman po. Sos, Ginoo, waray-waray, waray upay, waray pera. Galing ako sa Tacloban kahapon, Tolosa, Tanawan gihapon. Sos, talaga, kaluoy ang aton mga drivers. It's really malaking problema talaga lahat ng transport sector dito sa gasolina. At kinakailangan talagang tutukan niya ng todo-todo. Ayan, pastilang mangyud. Ambot na la. Ambot sa imo. Okay, Kuya Romy. Ayan, Giselle. Ayan. Tulong-tulong tayo. Buligan na la. Ayan. Hi, Sister El, Senator Amy, si Kuya Romeo Lacdao mula dito sa Las Piñas City kasama ang piloto natin si Kuya JB Bedanya. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort at taxi driver na si Kuya Romeo Lacdao. Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 midterm elections. Abay, saan lagay mga Ilocana nito? Bisita tayo, Sister El. Bisaya Mandong. Waray-waray pa. Oo nga. Ayan. Overrepresented ang Ilocano. Sobrang dami na natin nagkalat sa mundo. Sinabi po niya, ayan. Anyway, Senator, maski sa US na TNT, Ilocano pa rin. Aray ko po. Hanggang Alaska, hanggang Africa. Grabe, walang takot. Sugod ng sugod, miskisan. Hanggang
hanggang Iceland, Antarctica. Ang sabi nga may Ilocano sa mas maraming bansa kaysa sa UN. Talaga? Oo, lampas-lampas Miski yung mga bansa na hindi kinikilala, andun pa rin Ayan. So anyway, Senator, balikan ko yung tanong ko kanina. Campaign promise ng Pangulong Marcos ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ayan. Ito nga po yung latest, ibinaba na ang taripa ng imported na bigas. Ayan, 15%. Nagbaka sakali pero wala rin nangyari. Ayan, mataas pa rin po ang presyo ng bigas. So, paano ang dapat strategy na gawin dito, Senator Amy, para yung political commodity, sabi nga nila na bigas, dapat bumaba. Abot kaya ng ating mga mahirap na kababayan. Yun na nga parati ko sinasabi, ang DA, alam ko mahirap ang trabaho ninyo, pero wag naman puro paandar, nahihilo na kami. Unang-una yung taripa nag-umpisa yan sa 50%, binagsak sa 35. Mas lalong tumaas yung 38 pesos na rice, naging 42 pesos. Binagsak sa 15%. Nako, naging 60 pesos pa, lumala ng lumala. So obviously, ang nangyari, pinagsasamantalahan na tayo ng mga pinagkukunan natin, yung Pakistani, Vietnamese na magsasaka, pinapayaman natin. Samantalang kinakawawa yung Pilipino. Tapos yung palundag na naman, yung NFA rice daw, yung mga aging stock, ibebenta daw. Pero kukonti lang yun, nasa 10 to 12 days lang yung 29 pesos na sinasabi. Natuwa na sana tayo nun. Ngayon, nagdeklara na naman ng emergency. 4,000 metric tons ang ipapasok. Talagang lampas-lampas na tayong number 1 importer. Ano ba naman yan? Bakit magpapasok, mag-aangkat ng sangkatutak? Samantalang nag-uumpisa na yung early harvest, yung anihan. Patay na naman yung lokal. Paano ba to? Alam naman ninyo, di ba, sa atin? Late February, March, ayan, dadagsana yung mga bigas at yung palay. Paanong benta niyan kung ang katapat niya imported? Totoo po yan. Tapos meron akong narinig, may bagong pakulo na naman, yung labeling. Yung labeling ng imported rice, bawal na ngayon. Paano? Sangkatutak na labeling para iba-iba presyo. May premium, may special, may extra well-milled. Ano ba? Ano ba yan? So kung manatili po sa Senado, Senator Amy, ano kaya ang dapat nating gawin dyan para mabigyan naman ng malaking ayuda ang ating mga farmers? Yun na lang. Well, unang-una, alam na natin, hindi importasyon ang sagot sa agrikultura. Ang magsasakang Pilipino pa rin ang solusyon para sa agrikultura. Pagtibayin natin, tulungan natin. Ako nga, sinasabi ko, hindi ba pwede yan na bigyan ng sahod? Imbis na ayuda na nakaka-high blood na. Abay, bigyan na lang natin ng sahod, parang 4-piece, may maayos na listahan sa marginal farmers and fisher folk. Kahit maliit lang, at least meron silang may aasahan kasi parang sugal na yung agrikultura. Bigyan natin ng konting tulong. At the same time, syempre, yung investment natin sa irigasyon, naku po, sa atin, talagang andyan, kompleto ang kanal. Wala naman tanong, wala naman tubig. Awan danom, ayan, from beginning to end ng Ilocos, yan ang sigaw. Lalo na sa amin sa Pinili Ilocos, Senator Amy, pagka walang ulan, di na kayo makapagtanim ng palay doon. Talaga, o nagtatanim ng palay, may dalang bomba. Kawawa naman talaga, sobra, nakakayagit na tayo. Yun, tulungan talaga yung magsasaka. Tapos kung mag-i-import, pwede ba bawas-bawasan naman ang kita? Kahit, paano ko i-compute? Sa 35 pesos, kumikita na sila kasi 20 lang naman ang bili 20 plus lang. Kahit i-compute ko, 35, 38, sapat na yun. Kumita na sila. Sabi nga ni Pangulo, 3 pesos, 5 pesos, tama ng kita yan. Bakit umabot pa ng 59.62? Ang bigat naman. So, ang ibig sabihin, nagugutom tayo, hindi dahil walang pagkain, kundi dahil may iilang sakim. Ayun, speaking of sakim, Senator Amy, ayan, nagalit na, nagwala na ang Senator Cynthia Villar sa issue ng may mga kartel, nag-imbestiga sa Senado, sa Kongreso. Sang katutak na investigasyon. Nasaan na yung mga involved sa rice cartel, mga profiteers, mga ang hoarders? Ang dami ng katabayan talaga. 2015 pa yun, katutak na investigasyon. Tapos pinaltan pa namin yung rice tarification. Tapos pinaltan pa namin yung agricultural economic sabotage, capital offenses, at walang bailable. Naku, ano ba yan? Wala naman nahuhuli. Tanong ako ng tanong sa DA kasi nauso noong nakaraang taon, di ba, yung picture taking sa mga bodega.
raid ng Yes, bodega. tama, oo. Nauwi ba sa asunto yon o hanggang photo op lang? Nag-selfie lang ba tayo? Kaya nga nakakapikon na sana naman may makulong dyan. Ngayon, natatakot ngayon ang ating mga farmer, hindi lamang sa bigas, kundi ayan na naman, sa pinili. Ayan, yung sibuyas, tumbling sa sibuyas, bumababa yung presyo. Nasa 80 ang presyo ngayon ng white onion, 80 to 150. Tapos yung red onion, 110. Mura, sa madaling sabi. Mura lang siya. Bakit mag-i-import? Yun, ang tanong ang dyan. baba na at bumababa pa. At saka harvest time ngayon na senadora. Kaya na isa pa yan. Diba, memorize natin yan. Tayo na yung huli yung Nueva Ecija sa Bungabon. Mauuna yan. Sa Bayambang, sa Pangasinan. Tapos tayo, sunod-sunod, tatamaan lahat ng ating mga magsasaka. Pwede bang wala ba kayong magawa, Senator, na... In aid of election kaya, dadagsa yung bigas na imported, tapos magiging mura, dadagsa rin yung sibuyas, papatayin natin ang magsasaka natin, wag naman. At saka isa pa, Senadora, kung kayo po ay manatili sa Senado, sana magawan din ng paraan na bumaba ang presyo ng abono, pestisidyo. Yan ang pangunahing problema ng ating mga farmers. Para maganda-ganda naman yung kanilang... Ang mahal-mahal na abono. Kakaiba talaga yung abono. Aminin natin, hindi naman kasalanan natin lahat yan kasi yung urea at saka yung iba pang abono, yung mga phosphate, shortage worldwide. Ngunit, tumutulong naman yung ibang bansa na meron. Tumutulong sila sa Pilipinas at alam ko, nakakapag-import tayo ng hindi naman masyadong malaki. Ang akin lang, hindi ba pwedeng ibagsak ang buwis dyan? Hindi ba pwedeng tax-free na lang si abono? Tama. Ayun na nga yung sinasabi ko. Kasi pangangailangan yan, inputs yan ng ating magsasaka. I-tax-free na muna natin yan. I-tax na lang natin yung mga luxury cars dyan na tax-free. yung mga hindi naman natin kailangan na designer goods. Yan ang bigatan natin. Pero itong mga abono, sobrang kailangan yan. Maawa at mahabag. Aba, maganda bago yan, Senator. Tax-free ang mga abono, pestisidyo na gamit ng mga farmers. Ewan ko lang kung hindi pa gumanda kasi ayoko na mauwi sa number 110 fertilizer scam. Nakaka-fertilizer scam na tayo ng ilan. Why don't we just make it tax-free, di ba? Para pumasok lahat ng uri ng abono. Para lumaki nga ani na ating mga farmers. Tama. Kasi mga farmers ngayon sa atin, mag-aral ka anak para hindi ka matulad sa amin na maging magsasaka habang buhay. Correct. Talagang sinusumpa nila. Dati-rati, yung mga magsasaka sa atin at sa ibang lugar, humihingi ng tulong, wala bang abono dyan, wala bang maibigay na krudo, wala ba kaming discount. Yun ang hinihingi, may magandang binhi. Aba ngayon, ang hinihingi sa akin, may kilala ka ba na bibili ng lupa ko? Give up na ako. Kawawa naman nakakaiyak na At saka yung mga bata sa school, ayan. Nakita ko yung mga bata sa school, sabi ko, "Hoy, bakit kayo nasa gilid? Ba't hindi kayo kumain dyan sa dyan sa playground?" Ma'am, nakakahiya. Bakit? Kasi yung baon namin hindi bigas, kamote. Baka makita daw ng classmate. Baka mabuli pa sila. Nakakahabag na talaga. Awang-awa na ako sa sarili natin. Tsaka ang problema dito sa atin na Senator Amy, ma'am, tsaka Lakay, dinidiscourage na yung mga kabataan na maging magsasaka. Parang katulad ng binanggit mo Lakay, di ba? Katulad binanggit mo, mag-aral ka para hindi ka nagiging mababa ang tingin sa magsasaka. Ang laki ng ambag nila mababa kung hindi kasi dahil sa ang kanila. kita, nakikita naman ng mga bagets na nalulugi yung tatay, hirap na yung lolo, nakukuba na sa hirap, wala namang kinikita, ba't naman nila gugustuhin? Pero meron akong project na nakakatuwa, yung Young Farmers Challenge. Namimigay ako ng mga grant sa iba't ibang mga bagets. At ang ganda nga nakakaaliw kasi nakakatuwa yung mga bata, nag-iimbento sila ng mga smart digital farming. Ang taray nga pagkatapos ginagamit yung computer at laser para itimbang yung mga baboy. Noong nagkaroon ng ASF, hindi mo hahawakan, ile-laser mo lang, alam na kagad yung timbang. Tapos nag-consolidate sila ng palay, B2B, hindi mo na iikutin ng truck, binibenta na online. Ang bongga nga. Ayun. Naku, nagalit yung isang farmer naman. Bakit? Ang benta na daw niya sa sibuyas nasa 30. Aray ko po. Ayan, pabagsak ang presyo. Kaya bakit daw mag-i-import? Ayan. Isa pa, Senator Amy, ma'am.
Yung Masagana 99. Nasaan na yun? Naabutan mo, Oo Elaine. naman, Hindi na naman nakaka-relate ang baget. Tangko very much. Sikat ang Arturo Tangko nung araw dahil siya ang may idea under Marcos administration yung Masagana 99. Hindi ba natin kayang ibalik yun, Senator Amy? Iyan talaga, totoo yan. Kasi yung Masagana 99, kung tutuusin, nagdoble ang production kada ektarya. Umabot tayo ng 4 hectares. Ito yung problema. Kasi nag-export na tayo 4 metric tons a hectare. Di umabot tayo ng doble. Doble yun ng dati. Kasi 1 point something lang. Tapos sumikapan ni Tangko at ng ating Rice Research Institute, yung IRI sa Los Baños, Todo Research. Tapos nagawa nila ng paraan. Umabot ng 4 metric tons per hectare. Ang problema, dekada 70, hanggang ngayon, nandun pa rin tayo sa 4 metric tons. Samantalang yung Vietnam, yung China, yung Thailand nasa 6-7 metric tons kada ektarya. Yun ang problema, ang baba ng ang ating output. Pagkat yung input natin, yung abono, tinitipid na lang, hinahati kasi ang malmal nga. Tapos yung irigasyon, hindi umaandar, puro semento, awan danong. Paano ba yan? So, yung mechanization, nako, pahirapan, isang gamit lang, isira na daw. O sinisira, ewan ko ba. Kaya't yung mga bodega pa natin, problema pa yan, kulang na kulang. Pati bodega na nakartelize na daw, na mafia na daw yung mga bodega kasi kulang na kulang. Ang dami nating problema talaga. So, yun. We need to up the productivity. Umabol man tayo sa 6 metric tons per hectare. Huwag tayo mapako sa dekada 70. Totoo po yan. Samantala sa ibang issue naman, Senator Amy, mayroon po kayong mungkahi na lawakan pa po yung sakop ng 4Ps. Ano po ba yung sa tingin ninyo na kailangan i-improve pa o mga idagdag dito po sa 4Ps? At kung may kailangan man pong baguhin o mas pagandahin po kasi po di ba yung pagsala ng mga miyembro ng 4Ps nagkakaproblema dito minsan. So sa tingin nyo po, ano pa po yung pwede natin gawin para mas ma-enhance, mapaganda po yung 4Ps? Well, sabihin ko na yung totoo, masama ang loob ko dahil kinaltasan ng 50 billion ang 4Ps program. Ilang milyong pamilya ang umaasa sa 4Ps. Yan ang problema ko kung anong gagawin sa kanila. Hindi naman sila na-delist, kaya lang yung mahiwagang budget na yan, ayan, tinanggal yung 50 billion. Anong gagawin ko dyan sa mga magulang at parents ng 4Ps? Katulad ng PhilHealth, naging talagang problematic yan. May batas din yan, katulad rin ng PhilHealth. Ngayon, tinitignan ko, yung 300 billion na binibigay sa assorted ayuda, yung AKAP, AIX, MAIP, TUPAD, naku, isang katutak yan. Pag kinumpuni mo, nasa 300 billion, malaking pera yan. Ang sinasabi ko, ano kaya, magkaroon na lang tayo ng malawakang pantawid na hindi ayuda, kundi maayos na listahan na buwan-buwan ibibigay. Pero listahan na talagang walang pake ang congressman, walang pake ang kapitan. Politiko. Ayan. Tapos nagumpisa na tayo dyan sa senior citizens. Nakakapagbigay tayo ng social pension sa marginalized seniors. Sana mapalawak pa ulit. At yung PWD, yan ang plano ko. Sana pati solo parents at pati yung ating mga magsasaka na marginal, lalo na yung mga ngisda. Kasi talagang walang kinikita. At least, mailagay sa lista. Yung lista, i-publish, ipakita kung sinong tatanggap at hindi na itong palakasan na napakaraming reklamo. Hindi lang yung mga puro kamag-anak ni Kapitan. Close kay Kapitan, tapos 10 beses tatanggap. Parang yung nangangailangan, Tapos yung iba naman na talagang palakihan, may 15,000, nasisinda ka sa hatag Sa laki. Anyway, Senator, isa po, ayan, kabilang kayo sa mga nadismay sa pagpirma ng 2025 national budget. May kinalam ba ito sa tinatawag na blank items sa General Appropriations Act? Nagbilang ako ng blanco Nasa 67, 70 blank. Talaga, meron tanong ako ng tanong. Makulit ako sa budget dahil doon ako nag-umpisa Bata pa ako doon. Yun, yung hindi makarelate, batasan pambansa. Nakapako na ako sa budget. Tapos nung nag-umpisa ako ulit sa Congress, talagang nasa budget na naman ako ng oposisyon. Ako yung vice chair ng APRO sa oposisyon. Kaya parati ako nakatingin sa budget. Ang kulit ko, sabi ko, bakit in the amount of, open parenthesis blank,
close parenthesis. Hoy, paano yan? Anong pinipirmahan natin? Kulit ako ng kulit, wala naman. Kaya sa bandang huli, sabi ko, kapag picture taking na naman yung bycam na yan, hindi na ako sisipot at ayoko mapilitang pumirma. Nakaka-nervyos. So, kinukumpirma niyo naman mga blank items talaga sa national naman, budget? sa bycam. Sa bycam, klaro sa yun. bycam. Ewan ko, sino nag-magic between the bycam at pagpirma ng Pangulo na fill in the blanks na. Pero hindi dapat ganun, di ba? At kapipirma ng blankety blank, afraid. Dapat, yung umahawak ng budget, Ilocano. Ang palagay mo. Idea ko yung ay may solusyon. Dapat may discarding Ilocano. Tipid. Ayan, para maayos, masinop, maingat, walang waldas. Ayan. Sino nag-fill up ng fill in the blanks? Ayun ang nagka-magican. Ako'y nagtataka. Sabi ko, give up ako dyan. Huwag ninyo ang asahan. Kahit ako vice chairman dyan, natatakot ako sa ganyan. Sabi ng kapatid nyo, sabi ng presidente, hindi, wala namang mga fill up. Nung umabot sa kanya, yung pinirmahan niya, na-fill upan na. Ang hindi ko maintindihan, isipin mo, DPWH, 1.3 trillion. Tapos hinihingi ko, ano laman nun? Kasi gusto natin, di ba, na kompleto yung mga flagship project. 1.3 trillion, nakasulat lang, various infrastructure project, VIP. Isang linya lang, 1.3 trillion. Sabi ko, sino kaya si VIP? Ano kaya pangalanan natin yung VIP? Hindi ma'am, various infrastructure. Anong various? Isulat ninyo kung sino, laki-laki ng halaga. Andiyan ba yung flood control? O talagang magtitiis tayo ng baha forever? Ayan, hindi lang flood control may sinasabi si Mayor Benji Magalong na yung cat's eye na 1,800, 11,000 pala ang bili ng DPWH. Diba? Ano ba yan? Ano ba yan yung mga cat's eye, tapos yung mga harang, yung mga orange na plastic, yung mga barrier, yung mga road barrier, tapos yung rock netting pa more, tapos yung solar street light, di ba yung papuntang Bacara dyan? Di ba? Ayun, nagbibiruan nga kami. Ano ba yan? Yung mga solar street light sa Leyte, kadami-dami. Nakatulong naman. Tapos yung ibang solar street lights lakay, hindi naman naiilawan yung road Madilim pa rin. Madilim pa rin. Siyempre gabi. May araw lang sa araw. Kasi mga cat's eye, parang hindi naman buong kalsada meron. Hindi, tsaka ang sabi, ang daya daw niyan kasi 11,000 isa Instead na malayo ang distansya, pinagdadikit-dikit. Actually, lakay, dikit-dikit. Para mas marami, mas maraming komisyon. Kaya nga, ano ba yan? Kada metro, may ganyan. Manong nga man ni Secretary Bunoan. Hindi kawawa naman. Ayaw niya pumayag niya. Linagay sa unprogram. Sino naglagay? Ewan. Yung mga nag-fill in the blanks ng mga blankety blank. Aray ko. Ayan, sa lighter side, Senator. Medyo mainit ating talakayan. Akala ko ba light lang? Akala ko light lang. Akala ko chismisan yun Akala ko love life pag-usapan natin. Malapit na ang Valentine. Yung mga tigang out na kami dyan. Si Elaine na lang ang pagdiskitahan natin. Ayan, may future pa yan. Naka-ponytail pa Ang dating First Lady Imelda Marcos, ma'am, kumusta po siya ngayon? Very good, very good. Magna 96 years old sa July. Nangungulit nga at asan daw yung expanded centenarian sa pinagmamalaki ko. Kasi ang sabi ko, ayan, you don't need to reach 100. 80, 85, 90, 95, magkakaroon ka ng regalo mula sa gobyerno. Sabi, asan? Sabi ko, hindi pa nababudgetan. Hingin mo kay Bongbong. Nakakaaliw yan, updated. Updated pa rin sa mga issues. Ang galing pa mag-YouTube. Panay ang panood ng YouTube. Na-discovered niya. Ang online. Minsan nga nagagalit kami, off ko na kasi ayan, nasisermonan kami lahat. Lalo si Martin. Aray ko. Ayan, speaking of Martin, ayan, sino Martin ba? Nako, talaga naman. Kung saan relasyon yung pinsan, si House Speaker Martin Romualdez. Minsan nakikita ko sa mga signing. Pero alam mo naman, ayan, namumroblema kami lagi. Ayan. At biglang no comment. Biglang, ang daldal ko kanina, biglang nanahimik. Aray ko. Di ba kayo nag-uusap? Hindi talaga. As in, hindi. Kasi nagalit yata yun. Kasi hinarang ko yung PI. Yung nagsuhulan tungkol sa pagbabago ng konstitusyon. Sino mapapayag? Nung tama ba yun? Magbibigay ka ng pera para pumirma yung tao. Hindi naman po pwede yun. Mula nun, nagalit na yata sa akin. Okay lang. Kasi ang layo pa ng
2028. Yung mga may ambisyon ng 2028, huminahon. Inot-inot. Isa na lang po, Senator Amy, bakit kapatid nyo ang presidente, pero ba't di na yata kayo nakatuntong sa Malacanang? Ba't may allergy yata kayo sa Malacanang? Hindi, pupunta naman ako pang opisyal. Ganun ba? Pero kung minsan, umiiwas na rin ako kasi baka mairapan, alam mo na. Sino man nangiirap sa inyo sa Malacanang? Ewan ko ba? May mga kontrabida kasi sa buhay. Okay lang. Pero para sa akin kasi, nakataya talaga ako dito sa administrasyon na to. Ako'y Marcos. Yung iba dyan kasi, hindi naman sila Marcos, hindi nila pinagdaanan natin. Yung ibang Ilocano talagang nagdusa, tinanggal sa trabaho. Yung loyalista, pinahirapan. Ang haba ng panahon, 36 years inantay. Huwag tayo magbulilyaso, please. Talagang gustong-gusto ko maging matagumpay, makatulong sa tao, at iahon, hindi lang ang bansa, kundi pangalan din namin, please lang. Ayan, at may katanungan na Senator Amy, ma'am, ito mula sa ating news center. Maraming Ilocano daw nakikinig ngayon at gusto nilang malaman kung magkaaway o may tampuhan daw kayong magkapatid. Ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman, okay naman. Okay naman kami. Yun nga lang, syempre, nagtatampo ko minsan kasi sinisit ako, alam mo naman. Pero tungkulin ko yan ipaalala na eto nga, may iba siguro na nagbubulong-bulungan sa dalawang kampo, hindi lang sa palasyo, sa kabilang kampo. Siguro maraming nanggagatong, alam mo na, at nagpupugon, ika nga sa Bisaya, dapat maliwanagan tayo at alalahanin natin na hindi maganda itong nga nangyayari. Away tayo ng away, magkabilang away sa politika, magkabilang away ang Luzon versus Bismi na ngayon. Pinagkahati yung bansa. Sabi ng tatay ko, isang bansa, isang diwa. O, di marami tayong project noon. Di mayaman at masaganang Pilipinas noon. Mababa ang halaga ng pagkain noon. Dapat, isang bansa, isang diwa ulit. Ayan. So nagkakausap pa rin kayo ng presidente pag may mga issue, mga ganyan. Oo, kahit paano, pinapaabot ko naman, syempre. Oo, dapat warningan. Yun nga lang, siguro na nadadrown out sa dami ng tao sa Malacanang. Alam mo naman. Ang First Lady Lisa, kumusta po kayo? Wala, hindi ko masyadong linalapitan kung minsan umiiwas lang ako. Bakit naman? Mahirap na mahirap na. Baka wala sa mood. Senator Amy, ma'am, bilang panghuli po, ayan, ano po inyong mensahe sa ating mahabayan na bakit ikaw ang iboto at manatili sa Senado bilang isang senador? Kami yung mga senador na nadali ng COVID for 2.5 years, di masyado makapagtrabaho. Mga project namin bitin sa totoo lang. Tulad na nabanggit ko kanina, na ipamigay natin, na ipamahagi yung mga titulo na libre, nabura yung utang ng mga magsasaka. Pero alam naman natin, mula Pinili hanggang Mindanao, hindi pa tuyo yung titulo, nakaprenda na. Kaya importante na tulungan pa rin ang mga magsasaka at mga isda para bumagsak ang presyo at maging food secure talaga ang Pilipinas. Maliban doon, kinakailangan ito, pinupush ko yung malawakang pantawid para sa lahat ng Pilipino. Wag na yung ayuda na kanya-kanyang palakasan. Higit sa lahat, ikalat na natin yung regional hospitals. Yung nanay ko nagpatayo ng heart center, ng lung center, kidney center. Yung pangarap niya, dapat daw sa lahat ng probinsya o lahat ng region man lang, may ganon para hindi luluwas sa Maynila at napakamahal nga magkasakit. Kaya nga lang, may batas na hindi pa napondahan dahil yung budget natin kung saan-saan napunta. Naku, yan ang saka dapat talaga. Deserve natin yan. Ayan. Senator Amy Marcos from Republic of Ayuda. Ayan. Kaya nga, Ayuda Nation forever and ever. Senator Amy, ma'am, maraming salamat po. Good morning. Naimagbigat po. Just Agina and good luck. Thank you. Maraming salamat at mabuhay ang DCRH, mabuhay si Elaine at si Lakay. Thank you, Senator po. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Senator Amy, Ayan. Pero sa mga bumibiyahe dyan, mga kuyang, lalo mga commuters natin dyan, naku, kumusta po kayo, Lalo araw ng Lunes, alam po nyo matraffic, Pero alam nyo po, ito nga pag-co-commute,
Pag matagal kang nakaupo o nakatayo sa biyahe, abay ramdam natin. Ramdam ang sakit sa balikat, ha? At kapag rush hour pa, naku, aray talaga sa likod at sa tuhod. Matik na yan, mga kuya. Nasanay na kasi tayo na uminom ng ibang gamot na hindi nagtatagal. Yung dalang ginhawa. Kaya pabalik-balik lang din ang pain. Kaya pag give up na kayo mga kaibigan, ha? Ayan na, wag bibigay, ha? Pero nire-recommenda natin ng ating mga kaibigan na subukan niyo po ang Escalan para maiba naman daw. Aba, parang himala. Isang tableta lang ng Escalan, halos buong araw na ang ginhawa. Up to 12 hours yan. Naku kuya, ang sarap ng feeling. Para sa akin, ito lang ang hiyang na pain reliever talaga. Mag-e-experimento pa ba ng iba? Abay, siyempre, dumiretso ka na dito. Kung may aroy ka sa joints, may long-lasting pain relief up to 12 hours. Sa Escalan, presyong Ilocano, ha? 9 pesos and 50 centavos lamang po ang suggested retail price niyan. Ang sulit dyan ay hindi ba? Paulit-ulit na inom kasi, hindi magpabalik-balik ang ating aray. Kaya dumaan kayo sa butika at bumili ng Escalan, mga kuya, mga ateng. Matagal pa ang Holy Week, huwag ka munang magpenitensya sa aray mo, ha? Say goodbye sa pabalik-balik na aray. Escalan, naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Ako rin natin kasapin na Sister L ang mga bisita natin ngayon na parang mga obispo daw. Ayan. Parang gusto ko magkaganyan. Pero hindi naman pwede sa babaeng yung mag-miyembro sa inyo, di ba? Hindi. Papalit muna ako sa dati ko. Babalik pala sa dati. Punta ka muna ng Thailand. Palagay ka muna na lawit. Galing na ako dun eh. Pinatanggal ko na. Pinatanggal mo na. Charot lang. Baka maniwala sila Lakay. Hatawin nga natin ang mga report, Sister L. Ayan na. Pero ito muna Lakay, meron munang sinabi ang Rekta kasi eh. Anong sabi ni Rekta? Aba, ang sabi kasi Lakay suportado ni dating Senator Bam Aquino ang isinusulong na 100 pesos na wage hike na inaprubahan ng Senado. Nanindigan si Senator Bam na napapanahon ang nasabing aumento sa harap ng mataas na presyo ng mga bilihin. Nilinaw naman ng Senador na hindi maapektuhan ang maliliit na negosyo dahil pwede silang mag-apply ng exemption sa minimum wage law. Iginiit ng Senador na dapat samahan ang aumento sa sahod ng pinalakas na kampanya laban sa katiwalian. Ayon sa kanya, maraming negosyante ang nagsabi na kanya-kanya o kayang-kaya nilang itaas ang sahod ng kanilang mga empleyado basta't aalisin ang korupsyon sa bansa. Kapag muling mahalal na Senador, balak ni Aquino na palawakin ang libreng kolehiyo at tiyaking makikinabang ang mga estudyante sa libreng pabaon na nakapaloob sa batas. Isusulong ni Senator Bama ang siguradong trabaho para sa mga Pilipino, kabilang na ang mga out-of-school youth. Daming bayan. But si Bam Aquino nagsasalita, nasan si Senator Kiko Pangilinan, ha? Magpapa-interview daw siya sa'yo sa Bakit Ikaw. Ayan. At saka si Attorney Fiel Jokno, si Attorney Fiel Lakay ay sa party list siya. Sa party list na. Akbayan. Ayan na. Nasaan ang mga rekta? Ayan. Daming bayan. Alamin nga natin ang latest muna sa Kongreso, Sister L. Ano na ang latest, ha? Abay, ano ang reaksyon kaya ng House Speaker dahil ang mga Duterte, Sister L, abay mukhang re-rest back sila, ha? Ayan, sa issue ng 2025 national budget. Alamin natin ang report. Andiyan, asan ang QC ni Manang Milky, ha? Wala sa akin Lakay. Ayan na. Humahabol ka, Kuya Greg. Ayan na. Kasi yung mga miyembro ng Quadcom, ha? At saka yung mga pumirma sa impeachment complaint, ha? Nakita mo ba lang kayo mga humahabol ng perma? Oo nga daw. Tapos na may humahabol pa, May humahabol pa. Oo. Ilan ba yung humabol? 25? 25? Ba't pa sila humahabol?
Malay ko lang. Tanungin mo yung kakilala mo. May binubulong si Manang Amy kanina kaya may mga humahabol parang pa meron siyang meron siyang sinasabi. Merong sinasabing something that cannot be denied. Ayan. Ay, ganun ba yun? Oo. Pero ang Kamara de Representantes tuloy na umaapela sa publiko laban sa paglaganap ng smear campaign sa mga kongresista na pumirma sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan. Ba't pagka nagsulat ko ng item hindi sinasabing Carpio? Ayan. Carpio ang Vice Presidente. Ayan. Kuyang namin yung dati niyang boyfriend na roommate ngayon. Very worshipful Attorney Mars Carpio is the name. dapat lakay Duterte Carpio. Ayan. Duterte Carpio. Anyway, alamin na ang report mula kay Aris number 12. Milky Regonal, please come in. Manang Milky. Lakay at Israel, patuloy na umaapela sa publiko ang Kamara laban sa paglaganap ng mga fake news o smear campaign laban sa mga kongresistang sumuporta at pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang apela ng Kamara ay kasunod ng inilabas na House of Representatives o HOR fact check. Ito ay abiso sa publiko sa pinekeng larawan ni House Speaker Martin Romualdez, Presidential Senate Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, House Majority Leader Manix Felipe at dalawa pang nasa larawan. Sa lumabas na pekeng larawan, may kita na habang nakaupo si Romualdez at dalawang iba pa, may nakapatong na bungkus-bungkus na pera sa lamesa. Meron din itong nakita mo na kayo sa larawan at Israel. May natanggap din akong ganyan Halata namang edited man ng Milks. Oo nga. May caption ito na after impeachment, if the price is right, everything is all right. Ayon sa HOR fact check, malisyoso, edited at fake news. Ito dahil malinaw naman sa orihinal na larawan na walang pera sa lamesa. Mensahe ng Kamara ang pagpapakalat ng disinformation. Gaya nito ay banta sa demokrasya at sa matinong pamamahala. Nakalagay din sa HOR fact check, sinisira nito ang tiwala, minamanipula ang public perception at nililihis ang totoong issue ng bayan. Kasabay nito hinihimok ng Kamara ang publiko, maging media na maging mapagbantay at mapanuri sa mga nakita ngayon sa social media na daluyan ngayon ng mga fake news. Ako si Milky Regonal nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Regonal at meron yatang naapektuhan dito Sister L. Flash Report. Flash Report! Naku, Lakay, si Manoy. Kilala natin to, Lakay. Parang bumisita na to dito, Oo. At pumirma rin ba sa impeachment? Hindi ko sure, Lakay. Hindi ko nabasa yung pangalan niya. Pero si Congressman Wilbert Lee umatras na sa kanyang kandidatura sa pagkasenador. Ang detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales. Boy, anong dahilan? Sister L, Lakay Deo, inanunsyo ngayon ni Agri Party List Representative Manoy Wilbert Lee ang kanyang pag-atras sa kandidatura sa pagka-senador sa darating na Mayo election. Ay tatlong buwan ito ilang bisperas bago ang simula ng campaign ng sa national. Ito'y 3 buwan na bago ang halalan sa 2025 midterm election at isang araw naman itong pagsimula bukas ng kampanya. Ayon kay Lee, ay nagdesisyon siya umatras dahil sa kakulangan ng makinarya at kahandaan o oras sa pagtakbo sa mas mataas na posisyon. Ang kanyang paliwanag ngayon lamang ay hindi rin niya naabot ang ibang lugar sa bansa para ipaalam ang kanyang pagtakbo kung kaya kung saan ang iba naman hindi nalalaman ang kanyang advokasya sa kalusugan at kabuhayan. Magkaganon man na sinabi ni Lee na desidido siya na magpatuloy sa serbisyo bilang kinatawan ng naturang party list para matugunan ang mga pangailangan ng publiko, partikular na mga nasa sektor ng agrikultura. May ilang statement sila, Lakay, si Congressman Wilbert Lee. At iparinig lang natin na itong kapiraso ang kanyang pahayag. Maintim na pagdarasal, pag-iisip at konsultasyon, naniniwala rin ako na ito ang nararapat gawin sa pagkakataon ito. Sabi nga po, sometimes it is not the times you decide to fight,
but the times you decide not to fight, that makes the difference. Sa pag-iikot ko sa aking bansa, napagtanto ko na hindi pa talaga sapat ang makinarya na mayroon tayo ngayon para maabot ang lahat ng ating mga kababayan upang maipakilala at maipaalam ang ating mga ipinaglalabang at bukasiya. Naging malinaw po ito para sa akin na kailangan pa ng mas mahabang panahon para mapatibay ang pakikipag-ugnayan sa mga kapwa natin Pilipino at maging sapat ang kahandaan at makinarya para sa matagumpay na kampanya. Ano na magsisimula na bukas para sa... Magtutungo mamaya lakay si Congressman Wilbert Lee sa COMELEC para formal na i-announce yung kanyang pag-atras sa pagka-kandidato sa pagka-senador. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Boy Gonzales. At naku, sa Manang Aimee, ha? Abay, maganda itong suggestion ni Kuya Robin Gonang Kutang Bato Masonic Lodge. Sabi niya, abay, dapat Senator Aimee, ha? Ayuda. Kailangan na ayuda ay free seedlings, ayan, cheap fertilizers and pesticides. Yung mga kailangan nating ayuda sa ating mga magsasaka. Daming bayan. Standby Edniel Parosa Val Gonzales, standby Giselle Ricafort, standby Miss Sofia Gans sa ating Your Business is Our Business. Oras, Sister L. It's 9:39. 9:48. Uy, bago ang report ni Raymond at Paas, Edniel at Val, batiin ko lang na happy birthday, ha? Sino Sana yan? nakikinig sa atin. Ayan, si Secretary Toots Ople. Ay, In nasa heaven. Ayan, oo. Ang dating sekretary ng Department of Migrant Workers. Yes. Ayan, binabati ng kanyang dating boyfriend. Heavenly birthday. Ayan, heavenly birthday from Port. Ayan, happy birthday ni Kuyang Colonel Buslig ng Quezon City Police at Kuyang Val Co. Daming Ano ang latest sa Senado, Sister L? Ang mga pro at anti-impeachment groups lakay hindi daw dapat pinakikinggan ng mga senador. Ayon yan kay Senate President Cheese Escudero. Magbabalita si RH28 Raymond Adpas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, pinayuhan ni Senate President Francis Cheese Escudero ang kanyang mga kasamaan sa Senado na huwag makinig sa mga grupong pabor at kontra sa impeachment. Dahil ayon kay Escudero, parehong bias ang dalawang grupo dahil yung pro ay gusto nilang ma-impeach si Vice President Sara Duterte habang yung anti-impeachment naman ay gustong maprotektahan si ang pangalawang Pangulo sa kinakarap nitong impeachment. Ayon kay Escudero, hindi pangunahin sa responsibilidad ng Senado ang conviction o pagka-absuelto kay Vice President Sara, kundi ang mahalaga ay igawad sa kanya ang hustisya at yakin na merong credibility yung gagawing pagdinig ng impeachment court kung ito ay matutuloy. Dito dapat magpakita ng impartiality ang lahat ng mga senador, lalo na yung mga kasapi ng ngayon ay 19th Congress, ganun din yung mga papalarin na maging kasapi ng 20th Congress pagkatapos ng May 2025 election. Dahil bagamat aminado ang Pangulo ng Senado na hindi maiwasan na maging election issue ngayon ang impeachment para sa mga kumakandidatong senador at ganun din ang mga congressman. Nauna nito inihayag ng Pangulo ng Senado na ang pinakamaagang maaring papag-usapan ng impeachment ay sa June 2, 2025 na siyang pagbabalik ng kanilang sesyon pagkatapos na ng halalan sa buwan ng Mayo. Mula sa Senado, ito si RH28. Ngayon ay wala kaming nakaschedule na anumang committee hearing dahil nga bukas ay formal nang magsisimula ang kampanya para sa May 2025 national at local election. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.
Mula kay Raymond sa Senado, dumakot kay Edniel Parosa. Ang PNP executives at PNP units Lakay lumagda naman sa kalatas ng suporta sa term extension ni PNP Chief Marbil. RH52 Edniel Parosa. Edniel. Nagpahayag ng suporta, Lakay at Sister L, ang mga opisyal at iba't ibang unit ng Philippine National Police sa pagpapalawig ng termino ni Police General Romel Francisco Marbil. Yan ang laman ng isang kalatas na pirmado ng mga pinuno ng iba't ibang regional office, National Support Unit, PNP Corps of Officers, maging yung mga lakan ng PNP Academy. Sa kanilang joint official statement, pinuri ng mga opisyal ang desisyong ito ni Pangulong Bongbong Marcos na commitment umano para sa katatagan ng law enforcement at stability ng PNP. Ay pagpapatuloy daw sa loob ng 4 na buwang extension ang mga programa ni Marbil gaya ng pagtutok sa nagpabagong hamong pansiguridad, gaya ng cybercrime. Noong nakaraang linggo, pinura na rin ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jim Fajardo, ang mga agam-agam sa magiging epekto ng term extension sa promotion naman ng mga senior officer ng PNP. Samantala, Pagkatapos lamang Lakay at Sister L ng ambush interview dito sa Camp Crame kung saan itinanggi ng Highway Patrol Group na minura ng kanilang mga tauhan ang mga enforcer ng Department of Transportation na sumita sa kanilang mga opisyal na dumaan sa EDSA busway. Pero sabi ni Police Lieutenant Nadama lang sa kapagsalita ng HPG ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng unit kung sino ba itong laman ng isang sasakyan na hinaagad ng HPG. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. Pinagdas po kagad ng ating director yung pagkakabuo ng isang investigation team para tutukan ito kabuuan po insidente na to para malaman po natin yung buong klarifikasyon at yung buong informasyon ng kabuuang nangyari last January 7, 2025. So, ang isang banda lang po dito no, para linawin at karuhin, no, hindi po minura ng ating pong mga tropa ng Highway Patrol Group ito pong kasamaan po natin sa NGO ng DOTR at karatigin hindi po totoo na may kautusan po ang ating pong Chief PNP para magsagawa ng ganitong operasyon. Ang tinig ng tagapagsalita ng Highway Patrol Group. Ito sa Edniel Parosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Report mo na kay Val. 93% naman ng nabubulok na karne natanggal niya dyan sa nasunog na storage facility sa Del Monte, Quezon City. Pero yung masangsang na amoy, inirereklamo pa rin at problema ng mga residente. Detalye balita mo, RH5, Val Gonzalez. Val? Sister L at Mayor, magdudulot pa rin ng masangsang na amoy ang natitirang 670,000 kilos ng bulok na karne na hindi pa nakahakot dito sa nasunog na cold storage facility sa FPJ Avenue, Barangay Del Monte, Quezon City. Sa huling report na inilabas ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, 93% na ng 4,200 metric tons ang natatanggal hanggang alas 6 ng umaga kahapon, February 10, ayon sa QCDRRMO. Mula kahapon ay sa sanitary landfill facility na sa Sitio Catmon, San Jose, Batangas, itinatapon ng mga naiwang debris mula sa nasunog na Glacier North Refrigeration Corporation. Batay sa impormasyong nakalap ng DZRH News, nagre-reklamo na rin ang Material Recovery Facility sa Porac, Pampanga na unang pinagtapunan ng tone-toneladang nabubulok na karne. Kamakailan lamang aabot sa 38 mga guro at mga mag-aaral ng San Francisco Elementary School sa Del Monte ang nagsusuka, sumakit ang tiyan at ulo at nagkandahilo dulot ng masangsang na amoy na galing sa storage facility na nasunog noon pang January 20. Sa ngayon, bagamat nabawasan na ng pagyampaho, pero patuloy pa rin ang perwisyong tulot nito sa 7 mga barangay sa District 1 ng Quezon City. Samantala, Mayor at Sister L, ako'y nandito ngayon sa tanggapan ng Ombudsman dito sa Quezon City dahil inaantabayanan natin ang pagsasampa ng reklamo ng grupo nitong si dating Speaker Pebot Alvarez laban kay Speaker Martin Romualdez sa Timapa na may kinalaman sa usapin ng umano'y insertion sa 2025 national budget. Sa unang abiso kasi ng Citizen Crime Watch na siyang main complainant sa Prosecutor's Office ng Quezon City, iyahain ang reklamo pero nag-abiso muli sa media itong grupo at dito na isasampa sa Ombudsman ang kaso. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Val Gonzalez, Pio Mayor at Sister L. Maraming salamat, Val. Lumalala ang sitwasyon. Report mula kay Giselle. Oo, naku, ito naman Lakay. Medyo hindi ko alam kung matutuwa ka dito o ma-high blood ka ulit. Bakit? Nito eh. Kasi meron daw rollback Lakay.
pero katiting lang ang presyo ng produktong petrolyo. At alamin natin kung magkano ang rollback sa araw ng Martes. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, Lakay, pare-parehong katitinga na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, bababa ng 10 sentimo ang kada litro ng gasolina, gayon din ang diesel habang 30 sentimo sa kada litro ng kerosene. Kabilang sa mga tinugon niyang dahilan ng pagtataas presyo ng Saudi Aramco, ang leading oil exporter sa mundo sa kanilang mga buyer sa Asia sa susunod na buwan. Dahil daw yan sa lumubong demand mula sa China at India, kasabay ng ipinataw ng mga sanksyon ng Amerika sa Russian supply. Sabi pa ni Romero, dahilan din dito ang pagbaba ng produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries nitong Enero sa gitna ng mababang output mula Nigeria at Iran. Gayon din daw ang plano ni US President Donald Trump na pagpapataw ng taripa sa Canada, Mexico at Beijing. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, ang NEDA pinag-aaralan ng paggamit ng AI, Lakay, para daw sa ekonomiya. Pwede kaya yun, Lakay? Alamin nga natin ang detalye mula kay Miss Sofia Gans. Sofia. Pinag-aaralan ng National Economic and Development Authority o NEDA ang paggamit ng artificial intelligence para sa ekonomiya. Kaugnay nito, naglabas ang NEDA ng policy note na tumatalakay sa posibleng gamit ng AI sa iba't ibang sektor sa buong bansa. Sinabi ng NEDA na ang AI ay may potensyal na makapagparami ng trabaho at magkakaroon ng kritikal na papel sa sektor ng mga Business Process and Outsourcing o BPO companies. Pinag-aaralan din ng NEDA ang posibleng benepisyo ng AI sa edukasyon, kalusugan, banking and finance at agrikultura. Nakasaad rin sa policy note ang pagbabalangkas ng patakaran upang matiyak ang responsable at epektibong paggamit ng AI para sa pagpapaunlad ng bansa. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong February 7 sa 58.03 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sofia! May mga bisita po tayong mga obispo rito. Ito po yung mga Shriners mabigan ng Freemasons. Mabuhay Shrine Club. At hingilan tayo ng update mabigan. Alam po niyo dun sa ipinadala nilang pasyente na ginamot sa Hawaii. Abay medyo maganda ang development. At ngayon po ay dinala sa Sacramento, California, USA. Pakilala natin itong mga bisita, mga High Sheriff. Ayan, mga Shriners ng Mabuhay Shrine. Abay si Engineer Sunny Natanawan, ang High Sheriff at konsyal ng Tanawan City. Ayan, High Sheriff Engineer Sunny Natanawan, Kuyang Noble Sir. Magandang umaga po sa inyo po. Ayan. Magandang umaga po. Lakay. Ayan. Kuyang Lakay. Ayan. Batin din natin si Noble Secretary Erickson Malibiran. Ayan, Noble Sec, good morning. Good morning po, Lakay sir. Ayan. At of course, second VP si Noble Mona Mercado. Magandang umaga, Kuyang Mon. Magandang umaga, Lakay sir. Ayan. At si Noble Hoben Amurao. Ayan. Magandang umaga, Kuyang. Ayan, at ang ninong ng bayan, ayan, sa kasalang bayan, si Kuyang Aman Tuseno, ay Kuyang Aman Tuseno, magandang umaga po, ayan. Batay yung mga Shriners at mga brethren natin sa Balisong Shrine Club. At San Jose Masonic Lodge number 195 at Jose Pila Aurel Lodge number 325. Balisong ba kayo, Kuyang? O Batangas Shrine Club. Ayan. Ang past High Sheriff nyo, si Noble Secretary Illustrious Dong Mendoza. O Balisong? Balisong siya. Balisong.
Anyway, Kuyang Noble Engineer Sunny Tanawan, ayan. Ano na po ang update dun sa dinala nyo rito? Ayan, kasama sina Kuyang Plasi Chavez, sina Hil Kiambao. Last year yun, Lakay. Last year, oo. Last year. Ano update dun sa batang tinulungan po ng Shriners, Kuyang High Sheriff Sunny? Kuyang Lakay, bali last year dinala sila rito and then dinala sila sa Hawaii. Nagkaroon ng first examination and yung operation. And then also nagkaroon ulit tayo ngayon ng follow-up. Ayan po, pinapakita sa TV yung bata. Ayan, oo. Ayan, okay. Yan po, hinatid siya last Monday. Supposed to be madadrop namin sila rito. So ang flight nila is 9 a.m. So they leave the airport ng February 7, 9 a.m. and then, February 3, and then nagkaroon ng procedure, ng first procedure, halo procedure operation, bali po February 7, and then nagpapagaling-galing na po siya, and then magkakaroon po uli siya ng another surgery. In-stress lang po yung kanyang spine, and then kinukondisyon po to undergo another surgery po. Ayan, para lang po sa mga ating mga kabayan, baka po kayo may mga kamag-anak, anak o kay kakilala, kalugar, kabarangay, na may mga bata pong may kapansanan, yung burn and crippled children, yung po may diferensya sa spine, sa buto, ayan, yung mga nasusunog po ng mga bata, ayan, idulog nyo lang po sa mga Shriners ng Freemasons, ha? Ayan, kung may kakilala ko sa inyong lugar, at ito po ay ipinapagamot po ng libre. Ayan, kung hindi po kaya dito sa Pilipinas, dinadala po dun sa Shriners Hospital sa Hawaii. Kung hindi kaya dun sa ibang hospital sa mainland USA, Kuya Sunny. Yes po. At anong pangalan ulit, Kuya, yung pasyente natin? Si Baby Paul Denzel. Baby Paul Denzel. Ayan, oo. Ayan, bata pa nung so at least maayos na po yung ano naging problema nito, Kuya, yung spine, ayan, marami po siyang problema doon sa spine niya, and then sa kanyang legs, elbow. Sa mga elbow po niya. So totally halos deformed yung buong katawan. Crippled talaga siya. Ayan. So yan po ang advocacy ng Mabuhay Shriners po ng mga Freemasons. Yung po mga nasusunog na mga bata, 18 years old and below. Ayan, pwede pong idulog sa amin sa mga Freemasons, sa mga Shriners, at ginagawan po namin ng paraan para sila po ay matulungan. Yung mga club foot, ayan, yung si Andre, yung in-interview yung binata na, nagbabasketball na, ha? Ayan, na tumigil sa pag-aaral dahil binubuli, ha? Abay, nung maayos yung paa niya, nagbabasketball na, nagbabike na, nanliligaw na. Hindi na baka tinuruan nyo yun, ha? At yung mga nambubuli sa kanya, kaibigan na rin niya ngayon. Ayun yung maganda, Laka. Okay, Kuya, baka meron kayong sa mga palalakay, so dun sa mga may ilalapit na tulong, saan po ba sila pwedeng mag-message para po yung kanila pong gustong ihingi ng tulong ay baka mamaya kung saan-saan sila mag-message, ma-scam pa. Noble Secretary Erickson. Pwede po silang dumulog po sa Batangas Shrine Club po. At pwede rin po silang magsabi sa inyo ng personal kung gusto po nila para mas mapabilis po yung mga tulong para sa kanila. Meron din po tayo ng mga Facebook wheelchair page na pinamimigay po. Galing pong Mabuhay po. Si Kuyang Sinobol Dado Milagrito nung kinukulang ang wheelchair dun sa Rizal Medical Center. Nagpadala sa paborito mong ospital. Nagpadala. Para hindi na nakaupo sa monoblock yung mga pasyente. Paboritong ospital yan nila. Kaya pwede din po pala kayo mag-message na lang sa Facebook page nila, Kay. Ayun. Tapos ipo-forward po namin sa inyo yung message ng mga gustong magpatulong o may nilalapit na tulong. At kami na po ang lalapit sa ating mga brethren, mga Kuyang, sa
Mabuhay Kay Shrine. Ilustros, sa ating Ilustros. Kay Ilustros Potentate Secretary Dong Mendoza. And kahit na sinong masunpo, mahabigan alam na po nila yan. Ayan, pag kami mga pasyenteng ganyan, club foot, nasunugan na bata, nasunog ang balat, o kaya may diferensya sa buto, sa spine, at maging yung bingot, yung cleft palate. Lakay. Ayan, At ang wala lang yata dito yung circumcision sa mga adults. Yan. Alis na muna ako, no? Kasi ibang usapan. Okay. Kuyang second VP Mon, may message po kayo? Ayan. Yung message ko po, kung meron talaga silang mga kakilala, pwede po talagang ilapit sa ating mga member ng Freemason. Ayan, para matulungan. At klaruhin natin na ito po ay wala pong bayad. For free po. Oo, libre po ito. Ayan, kailangan po malinaw yan kasi alam naman natin ngayon lahat na po ng klase ng scam ay naglipa na. Again, for free, wala pong hihingin na kahit pisong duling po sa inyo. Yes, yan po ang advocacy ng mga Freemasons, lalo na Mabuhay Shriners, kaya po kami mga fundraising dito. Ayan, at kung hindi po kaya rito, ayan, ikukuha pa kayo ng visa, US visa. Ayan. For free din po. Free. Ayan, katulad dito sa kay Paul Denzel. Paul Denzel. Ayan, So, maraming salamat muli mga brethren. Si Kuyang Aman, wala ka bang ikakasal ngayong February ulit? Kuyang Aman to sino? Ina-announce ko po ang aming kasalang bayan sa Municipality of Malbar ay February 26. Ayan. Punta ka raw lang kayo, magnininong ka. Na naman. Si Noble Joven. Ayan. Kuyang Joven, Amuraw, ating Noble. Ayan. Gusto po. Ayan. Parang mahiyain. Ayan. Parang mahiyain. Hindi naman po nanlulunok yung mic. Anyway, maraming salamat mga brethren. Ayan, baka may mensahe ka sa mga taga-Tanawan na Kuyang High Sheriff Sani na Tanawan. Ayan. Salamat kayo lahat. Nais ko lang pong batiin ang aking mahal na mayor, Mayor Sani Perez Colliantes, ang aming Vice Mayor, susunod na Vice Mayor, Dodong Ablao, and yung pong buong team ng Colliantes Ablao team namin po sa Tanawan. Magandang umaga po sa atin lahat at sa aking mga kababayan sa Tanawan. Maraming salamat, Konsehal High Sheriff Engineer Sani na Tanawan. Ang ating Noble Secretary Erickson Molibiran, Second Vice President Mona Mercado, Noble Joven Amuraw, at Kuyang Aman to sila na magiging shrine na rin at makatikim na rin ng potentate. Ayan. Ayan, ayan po ang mga mga Shriners. Ayan, ang problema lang kasi hindi sila mayabang Ayan. Kaya ayan, humility nandyan sa kanila kaya hindi masyadong mga tahimik lang na kaya mga Mark Villar pala to Ayan, tahimik lang. Ayan. Kaya kami na nagsasabi mga kanilang mga programa. Good morning, Illustrious Potentate Dong Mendoza, Venerable Noble Melord Saraga, at Kuyang Venerable Hilkiambao at Kuyang Plasi Chavez Nalalaglag ka daw sa ere na kaya. Sorry. At yan ang kabanati palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Makalma. Ang itlog na dalawang pula. O nga pala si Kuyang Mona Osaita, ang kumpare ni Alice Guo. At ito naman po si Sister El Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye.